Magandang gabi po sa lahat at happy Sabbath. Hello! Happy Sabbath. Ayan, kamayan po natin ang ating mga katabi. Ayan. Salamat po sa pagtugon at sa ating pagpapatuloy. Awitin po natin ang The Lily of the Valley, hymn number 75. The Lily of the Valley. 75. I found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 of my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrows He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptations He is my strong and mighty tower. I have Him forsaken and all my idols terms from my heart and more the kiss my heart is far. Through all the world forsake me and Satan tempts me sore. Through Jesus I shall safely reach the goal. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. He will never leave me, He will yet forsake me here, while I love my feet and do His blessed will. About me and nothing now to fear. With His manna is my hungry just does feel. Then sweeping up to glory, I'll see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Sa ating pagpapatuloy, Come Thou Almighty King, hymn number 29. Come Thou Almighty King, hymn number 29. Tayo pang lahat, mayo. Come Thou Almighty King, help us Thy name to sing, help us to praise, Father all glorious, all victorious, come and reign over us, ancient of days. Come Thou incarnate Word, gird on Thy mighty sword, our prayer attend. Come and Thy people bless, and give Thy words
now roll in every heart, and near from us depart spirits of power to the great one in thee. Eternal presence be, hence evermore. Thy sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Tayo po'y magalang na magsiluhod para sa ating panalangin. O dakila at mapagpala naming Diyos sa kalangitan. Sa gabi pong ito, Ama, kami po ay taos-pusong nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. At mabati po kami sa inyo, Ama, ng Happy Sabbath. At kayo po ay pinapupurihan namin sapagkat kayo po ay buhay na Diyos na aming sinasamba sa gabing ito. Sa araw na ito ng Sabat ang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ng labis sapagkat kami po ay patuloy mong ginagabayan. Sa bawat oras ng aming mga buhay, kami po ay yung inaakay patungo dito sa iyong bahay-sambahan. Marami pong salamat. At hiling po namin, Ama, na kami po ay patawarin mo sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasalang nagagawa sa inyo, sa aming isip, puso, at sa aming pong pagsasalita at paggawa. Inyo po nawa kaming pakalinisin, Ama. Maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan sa gabing ito. At hiling din po namin ang patnubay ng inyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin, lalo na po sa hahati ng tinapay ng buhay at ibabahagi sa bawat isa sa amin. Naway inyo pong pagpalain si Brother Danny Tribucias sa kanyang pagsasalita ngayong gabi na siyang nais niyo pong ipahayag, ipaalam sa bawat isa sa amin sa gabing ito. At nawa ay maging kapakinabangan po ito sa bawat isa sa amin, aming maisabuhay at amin pong maibahagi sa aming kapwa. Pagpalain din po ang mga kapatirang patungo pa lamang po dito, naway makarating po sila ng ligtas upang kami po ay magkasama-samang magpuri sa inyong dakilang pangalan at mag-aral ng inyong mga banal na salita. Pagpalain niyo po kaming sama-sama, Panginoon, sa gabing ito. Yan po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy Sabbath mga kapatid. Papuri sa Panginoon, no? Binigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapagsamba ngayong gabi ng Sabat. Kamusta na kayo mga kapatid? Mabuti, no? Praise God. At sa buong isang linggo, ang pagpapala ng Panginoon ay laging nasa atin, no? Nililigtas tayo sa mga kapahamakan na pwede mangyari sa atin, no? Papuri sa Panginoon. At ngayong gabi, salamat sa pag-aawitan ni Sister Conching at sa panalangin ni Sister Elisa, no? At ang inyong lingkod, presider, at ang tagapagbigay ng ating mensahe mula sa Panginoon ay si Elder Danny Tribucias. Ang Heaven with Love, no? Page 60. Page 60 na tayo, no? Chapter 60 pala. Napakagandang istorya. At bago po tayo makaparinig ng mensahe mula kay Elder Danny, tayo po naman ay makakapakinig ng awitin mula kay Sister Kay at Sister Shane. Yun lang po at Happy Sabbath.
touch and love of God. All that I want is to be with Him, Almighty God. We glorify Your name. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. When the times of troubles comes our way, He always hears our prayers. Come to Him, rejoice, so tender. Jesus is the blessed Redeemer. For the Lord will live, His parent love to bear. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. If our fate is gone, we can never take His place that He had done. We must find our ways, 'cause there in heaven we can live in peace. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us stays forever. We'll be together. If we trust to the Lord our God. Trust to the Lord. Trust to the Lord. Trust to the Lord. Trust to the Lord our God. Happy Sabbath po. Salamat sa buhay at lakas na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. At salamat din sa magandang awit na pinagkakaloob sa ating dalawang kabataan. Ang Panginoon ay naasahan laging nasa
tamang panahon. Ang atin lang ay kung siya ay ating pagtitiwalaan. Amen? Ngayong gabi ay pagpatuloy po natin ang ating series po na pag-aaral sa sulat na aklat ni Ellen White na From Heaven with Love. Tama ba, Sister Ruth? From Heaven with Love na aklat. At ito po ay nasa chapter 60 na tayo, Sister Ruby. So, ang ating po ngayong pamagat ay the highest position. Yung ano ang pinakamataas na posisyon. Pag sa lupa ay pinag-aagawan yan, sir, no? Yung mga posisyon. Kaya pagdating ng bago ang eleksyon ay maraming pumipirma ng candidacy, no? Nais nila ay pumasok sa politics dahil ay pag nasa posisyon ka, Ricky, ay iyon ang kanilang kapangyarihan. Pero sa Panginoon ay ano ba ang pinakamataas na posisyon para sa Kanya? Iyon po ang ating ngayong pag-aaralan. Nakakatakot ang mga panahon, no? Sa ating pong kasalukuyan. Kailan lang ang Bagyong Tino ay maraming pinipinsala. At kanina ay tumama sa Vietnam, no? Grabe rin ang kanilang naranasan doon. Ang kanilang mga baybayin ay sinusungag ng malalaking mga alon, no? Storm surge. Dahil sa sobrang lakas ng ikot ng hangin. At marami rin po ang mga pinsala. Kanina rin ay nanood ako sa aking FB ay biglang lumitaw ang isang live video na kuha sa lugar namin. Siguro ito ay dahil may paparating na naman na bagyo, Sister Ruby, ano? Mas super ito, no? At tinitingnan ko ang tumbok ay dito papuntang Maynila. So, isang bangka na bigla silang binangga ng isang malaking alon. Brother Roy, palibasay ay marami silang kargada, ay sila po ay, yung kargada ay gumalaw at sila ay tumagilid at nalunod. Sumisigaw ang babae roon na nagla-live. Parang ito'y kamag-anak ng mga ultra family. So, buti na lang sila po ay nasakluluhan ng mga Coast Guard galing sa Calbayog City. So, ang panahon natin ay talagang mahirap. Brother Francis, ang Panginoon ay tumutulin ang Kanya pong gusto na tayo ay kukunin na. At ang kaaway naman ay gustong-gusto naman na tayo ay hihilain, Sister Rose, para po ay hindi tayo makarating sa kaharian ng langit. Ano ba ang posisyon na gusto ng Diyos para sa atin? Ang kwentong ito ay matatagpuan sa Matthew 20. Ang talata ay 20 hanggang 28. Ito po ay kwento ng malapit na ang Panginoon na siya po ay ipagkanulo. At pinag-usapan dito ang karakter ng dalawang magkapatid, no? Si Juan at saka si Santiago. Tama ba? Si James, Santiago. At kasama rito ang kanilang mahal na ina na mayroong nais sa kanya pong dalawang anak. So, diyan lang po nagpapaikot ang ating po ngayong kwento ngayong gabi. Ito'y malapit na ang Pasko. Naisipan ng Panginoon na sila ay babalik papuntang Jerusalem. At sa kanilang pagbabalik ay mayroong mga problema ang kanilang kinakaharap. Sapagat ito'y, Sister Lisa, ay malapit ng ipagkakanulo ang ating mahal na Panginoon. Kaya
baliktad naman, no? Sa Panginoon, siya po ay masaya na sa kanyang puso ay may pagkakaloob niya ang kanyang buhay, no? Sa kalooban ng kanyang Ama. Yung ipagkakaloob ang kanyang buhay para sa marami. At siya ay, sabi rito, ay nananabik, no? Doon sa isang paborito na kanyang lugar na pinupuntahan, Sister Ruby. Yung lugar na tinatawag na the place of sacrifice. Sa Tagalog, lugar ng paghahain. At baliktad naman sa mga alagad, Brother Roy, no? Kasi alam nila, laging sinasabi ng kanilang Panginoon Hesus na ayon sa mga sulat ng mga propeta, ay kailangan magaganap na siya po ay magdusa at sapitin niya ang kamatayan. Kaya yung mga alagad, sila ay nag-alanganin, no? Nag-alanganan silang sumama sa Panginoon. Dahil alam nila na ang sasapitin ng ating Panginoon ay hindi maganda. Pero walang magawa dahil ito po ay kalooban ng Panginoon. At samantalang sila ay naglalakbay ay paulit-ulit na sinasabi ang salitang binubuksan ng Panginoon. Na ang sabi rito ay, narito, tayo'y umahon sa Jerusalem at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propita tungkol sa anak ng tao ay dapat matutupad. At itong mga panalitang ito ay ito'y nagbibigay ng takot, no, sa mga alagad. Pero naalala din naman nila, Sister Ruth, yung mga salita na ipinahayag ng Panginoon na matagal na. Ipinahayag nila sa lahat ng mga dako na ang kaharian ng Panginoon ay malapit nang darating. Yun ang kanilang laging ipinangaral. At si Kristo mismo ang nagsasalita sa mga salitang ito. At siya rin naman ang nagbibigay din ng pangako, Sister Rebecca, na kung dumating man ang kaharian niya ay yung isa sa mga alagad na kanyang mga kasama ay bibigyan ng Diyos ng posisyon, no? Na marangal. Kaya kahit man sila ay mayroong kalituhan, Sister Ruth, ay naalala nila yung mga salitang ito at ito'y nagbibigay ng kalakasan sa kanila. Nang sabi pa ni Ralito, anuman daw ang paghihirap na kailangan nilang matanggap o maranasan, sila'y naniwala na ang kaharian ng Diyos ay malapit nang itatag. So, kaya itong kwentong ito ay kasama ang magkapatid na si Juan at saka si Santiago, na sila po ang pinakaunang naging membro ng 12 alagad at Elisa. At ang sabi rin po rito ay sila ay iniwan ang kanilang mga tahanan, iniwan ang kanilang pamilya, iniwan ang kanilang mga kaibigan dahil lamang na gusto nilang sumama at sumunod sa Panginoon. Kayo ba ay naranasan niyo ito, mga kapatid? Iniwan ang lahat para ay masunod natin ang kagustuhan ng Panginoon. Minsan may mga experience po tayo, mga kapatid, na may mga bagay, Sister Ruby, na ati pong isinisantabi. Sinasakripisyo ika, alang-alang sa ati pong pagmamahal sa Panginoon. At ganito po ang nangyari sa magkakapatid. At ang sabi po rito ay ang kanilang mga puso ay laging nakaugnay sa Panginoon. Sa paglilingkod, ang sabi po sila ay masigasig. Dahil iniisip nila na kung dumating na ang kaharian ng Diyos ay mayroon silang bahagi. Para bagang sa trabaho ay sila ay mga sip-sip. No, sir? Kahit saan ay mayroon talaga, mga kapatid. No? Sa Pilipino ay magaling dyan ang mga Pinoy. No? Pag nakita nila na mayroon kang pakinabangan ay didikitan ka. No?
para lamang sa pangsariling interest. Ganito po ang karakter ng magkapatid. Kung saan ang Panginoon, Brother Filomeno, ay nandoon sila. Laging nagpagkwentuhan, anumang inutos ng Panginoon, ginagawa nila, sapagkat ang kanila pong kaisipan ay mayroon silang personal na interest na kung itatag na ng Panginoon ang kanyang kaharian, ay isa sila sa magkakapatid ay magkaroon ng pinakamataas na posisyon, mga kapatid. At bukod dito ay narito ang kanilang ina ay ganon din. No? Kung ano ang karakter ng anak ay ganon din ang kanilang ina. Masipag naman sa gawain, handang magsakripisyo din sa kanyang ari-arian at makatulong sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ang sabi po rito, ang pagmamahal ng kailang na at ambisyon ay para sa kanyang dalawang anak na si Juan at saka si Santiago. Kaya isang araw ay sila ay nagsama-sama. Brother Dan, saan sila tutungo? Ang sabi po rito ay gusto nilang makita at humarap sa Panginoong Hesus. Ano ang kanilang pakay? Ang pakay nila ay gusto nilang kausapin ang Panginoong Hesus at gusto ng kanilang ina na ang dalawang kanyang anak na si Juan at Santiago ay mailagay sa mataas na posisyon kung maitatag na ang kaharian ng Panginoon. Kaya nung sila ay nasa harap na ng Panginoon ay sila ay tinanong, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Iyon po ang tanong ng Panginoon sa kanilang nanay. Ang sagot po ng kanilang magulang, ipagkaloob mo ang aking dalawang anak na ito na maupo. Pwede ba ang isa ay sa iyong kanan at ang isa naman ay sa iyong kaluluwa? O sa iyong kaliwa? Sa iyong kaharian. Tiningnan ng Panginoon at nababasa ang kanilang mga puso, mga kapatid. At kasama ang habag ng Panginoon sapagkat sila nga ay malapit sa kalooban ng Diyos. Lagi silang kasama-sama. Sa mga gawain ay kasama sila, Brother Francis. Pero ang sabi po ng Panginoon ay, ano ba ang posisyon na nais ng Diyos para sa mga magkakapatid na ito at kasama kailang ina? Hindi po nila naunawaan yung posisyon po na hiningi nila, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, makakapag-inom ba kayo sa saro na aking iinuman? Ang ibig sabihin ay, sila nga ay inom sa saro ng Panginoon na ang sabi po rito ay dapat makabahagi sila sa kanilang guro sa sa mga pagdurusa at mga pagtitiis at mga pag-uusig. Kaya tinanong sila ng Panginoon, kaya ba niyong inuman ang aking saro? Ang tugon po ng magkakapatid ay, kaya po namin, Panginoon. Ibig sabihin ay, naunawaan ni Juan at ni Santiago na yung kanilang hiningi na posisyon na mataas ay ang isa ay sa kanan at ang isa ang kapatid ay sa kaliwa, ay hindi po yun ang nais ng Panginoon para sa kanila. Ang nais ng Panginoon ay yung mataas, pinakamataas pala na posisyon na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ay yung nais ng Diyos na kung ano ang maranasan ng Diyos na mga pigati at mga pagtitiis, ay ganun ang ating pong magagawa, mga kapatid. Gaya ni Juan at ni Santiago. Ang sabi po rito, ang kaharian ng Diyos, ang posisyon ay hindi nakukuha sa pamagitan ng favoritism. Ano po?
yung mataas na posisyon si Sir Consing ay hindi po makukuha na ikaw ay kilala mo ang Panginoon. Tayo ay umaawit sa harapan ng Panginoon. Magaling tayong magsalita sa harapan ng Panginoon. Mahusay tayong magbalik ng ikapu at mga handog. Ang sabi po rito, ang taas na posisyon na hiningi ng Diyos sa atin, ay ito daw po ay ang resulta kung ano po ang ating pagkatao, Brother Nonoy. Amen? Sapagkat yung ating karakter ay ito po ang magdadala sa atin para matanggap natin yung the crown of life. Naalala ko ang lagi kong sinasabi, Mr. Consing, kung dumating man ang Panginoon ay yung ating itsura ay kayang babaguhin yan, Brother Francis. Yung height mo na medyo alanganin ay gawing yang matangkad, gaya dati ng kanyang nilalang ang tao. Brother Edgar, kaya huwag kang mangamba, yung height mo ay kulang sa sukat. Pagdating ng Panginoon ay babalik yan. Pero alam nyo ba na mayroong isang bagay sa inyong personalidad na hindi babaguhin ng Panginoon? Ano po yun, mga kapatid? Yung inyo pong karakter, Brother Roy. Sapat ngayon pa lang ay sinasanay na ninyo. Sinasanay na natin ang mga ito. Kaya kung dumating man, Brother Francis, ang Panginoon, ay hindi na po ito babaguhin. Bakit? Ikaw ngayon pa lang ay binago ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang sabi po rito ay, ang tatayong pinakamalapit kay Kristo ay siya na nasa lupa, na dapat nakainom ng lubos sa Espiritu ng kanyang mapagsakripisyong pag-ibig. Ano na po? Ang sabi po na po, yung hinihingi ng Panginoon na pinakamataas na posisyon ay yung mga anak ng Panginoon na handang lubos na magbigay ng pagsasakripisyo sa kanilang pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Ang sabi po, pag-ibig na nagpapakilos, na kaya nilang ibigay ang lahat, na mabuhay, kaya nilang magpagal, kaya nilang magsakripisyo, kaya nilang magtiis hanggang sa kamatayan para sa kaligtasan ng mga tao. Nakita ba yun ng church ng CA, mga kapatid? Yes, of course. Tayo pa'y blessed sapagkat, Sister Remy, ikaw ay naging kabahagi sa pagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Amen? Ito pala ang gusto ng Panginoon sa Rebecca. Kung gusto mo ng mataas na posisyon sa harapan ng Panginoon, gaya ng hiningi ng magkapatid na Juan at Santiago, ay gawin lang natin ito, na kaya nating ibigay minsan ang ating buhay na isang sakripisyo para sa iba, Sister Ruby. Ako'y nagagalak, Sister Ruby, nakikita ko sa kanyang mga post sa FB, ay kung saan-saan silang mag-asawa, dumadayo alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Tama po yun, mga kapatid, sapagkat ito pala ang pinakamataas na posisyon na ipagkakaloob natin at makita sa harapan ng Panginoon. Ang tanong, Ate Consing, anong mga bagay na kaya mong isakripisyo sa Panginoon? Kumusta ang panahon? Kung ang tanong ng paawa-bibig, ang hingi ng Panginoon sa atin ay, gusto ko, Brother Danny, ay ibigay mo ang sakripisyo ang panahon para sa akin. Hindi ko siguro magagawa ngayon kasi naging busy na yung lingkod. Pero kailangan po, mga kapatid, na tayo ay maglaan ng panahon para ipagkakaloob natin sa Panginoon sakripisyo, mga kapatid. Kung mayroon kang pera sa lapi,
Katulad ng isang binatang tumakbo sa harapan ng Panginoon na mayaman. Tanong siya, Panginoon, ano ang nais mo sa akin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ibahagi mo ang iyong kayamanan para sa mga dukha. Na isang bagay na hindi po kaya niyang gawin, sapagkat ang kanyang puso ay nandito sa mga ito. Kung mayroong mga bagay tayo na mayroong ganito, mga kapatid, pwede ba natin ipagkakaloob sa Panginoon? Kahit hindi naman lahat, Sister Consing. Alam ko naman, hindi tayo mayayaman. Pero mayroon tayong magagawa sa harapan ng Panginoon kung siya ay humingi. Anong bagay, Brother Nonoy, ang pwede mong ibigay sa Panginoon? At tayo lang po ang makakasagot niyan sa tanong na yan sa gabing ito. Kaya ang sabi po rito, nagalit ang mga ibang alagad dahil ay nakita nila na yung dalawa nilang kasama ay para bagang sila ang mas malapit sa mahal na Panginoon. Kaya sila ay pinagwikaan ng Panginoon. Ang sabi niya, nalalaman ninyo na ang mga itinuturing na nagpupuno sa mga hintil ay nagpapapanginoon noon. At ang mga dakilang mga tao sa kanila ay nagsasagana at namamahala sa kanila. Ngunit hindi ito mangyayari sa akin. Sapagkat alam ng Panginoon na ang hiningi niya ng mataas na posisyon ay hindi pong ikaw ay dapat paglingkuran. Dapat ano daw po, Brother Roy? Dapat tayo na mga leader ay siyang maglingkod sa mga sa mga mahihina. Amen? Ito po ang hiningi ng Diyos. Sino ang pinakamataas sa harapan ng Diyos na tawaging mataas ang kanyang posisyon? Mga kapatid, siya na handang ipagamit ang kanyang buhay, Brother Francis, para sa paglingkod sa marami. Noong si Kristo ay nagbigay ng halimbawa, mga kapatid, ang sabi niya, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang Diyos ay nagbigay ng ehemplo sa atin, mga kapatid. Bagamat siya ay Diyos makapangyarihan, hindi niya inisip yun, Brother Nonoy. Iniwan niya ang kanyang trono. Pinili niya ang pumunta sa lupa. Upang siya ay hindi dapat paglingkuran, kundi dapat siya ay maglingkod. Kaya sa loob ng maraming taon sa kanyang pagkabuhay, mga kapatid, pinakita ng Panginoon, maging sa kanyang mga alagad, na hindi kayang maghugasan sa kailang mga paa, walang sino mang nagpapakababa, ipinakita ng ating Panginoon. Siya mismo, Brother Roy, ang kumuha ng tubig at kumuha ng tuwalya para sila ay isa't isa ay kanya pong huhugasan. Ibinigay ng Diyos ang isang tamang ehemplo. Ang sabi niya, hindi ako, Sister Ruby, pumunta sa lupang ito upang kayo ay magsipaglingkod sa akin, kundi ako ay dapat maglingkod sa maraming mga tao. Amen? Yun po ang hinahanap ng Panginoon. At yun po ang nakita ni Pablo noong nakita niya, nakilala niya sa buhay niya ang Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang sulat, bagamat ako'y malaya sa lahat ng mga tao, gayon may ginagawa ko ang aking sarili na alipin sa lahat. Hindi ko hinahanap ang aking sariling pakinabang, kundi ang pakinabang ng marami upang sila'y mga ligtas. Opo, sa pamagitan kay Apostol Pablo, ang Ebanghelyo, Brother Junior, ay naabot hanggang sa atin ngayon. Amen? Sapagkat hindi iniisip ni Pablo ang kanyang sarili.
gaya ni Juan at ni Santiago, kasama ang kanyang ina. Ang hiningi nila na posisyon ay ano po? Isang posisyon pansamantala sa lupa. Ito'y posisyon na pagkamakasarili. Ang posisyon na pinakamataas sa harapan ng Diyos ay yung buhay natin, Sister Consing, ay ibigay natin ang sakripisyo, ang panahon, ang ating buhay para sa pagliligtas ng marami. Sa unang Juan 3:11-19 ay ito po ang iniwang sulat ni Apostol Juan. Ito ang mensahe na inyong narinig mula pa sa pasimula na tayo'y mag-iibigan sa isa't isa. Dito natin natalastas ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin at narapat nating ialay din ang ating mga buhay para sa ating mga kapatid. Iyon po ang sulat ni Apostol Juan na kanyang iniwan. Opo, bagamat si Juan at si Santiago ay mayroon ding mga kahinaan. Ang iniisip nila na ang mataas na posisyon, Brother Nonoy, ay yung posisyon at karangalan dito sa lupa. Salamat na lang, ipinakilala sa kanila ng Panginoon na ang posisyon na dapat na pinakamataas sa atin, mga kapatid, ay yung posisyon na katulad na ginawa ng Panginoon Hesus, iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, at naglingkod sa maraming mga tao. Katulad ni Pablo, na hindi niya iniisip ang kanyang sarili, kundi ang iniisip niya ay ang kaligtasan ng marami. At ang iniwan sa atin ngayon, mga kapatid, magagawa natin yan kung makita sa iglesia na tayo po ay nagmamahalan katulad sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Sabbath po muli. Sa pagtugon po, atin pong awitin ang Closer to Thee, My Father Draw Me, hymn number 407, 407. Closer to Thee, my Father, draw me. I long for Thine embrace. Closer within Thy arms enfold me. I seek a resting place. Closer with the cords of love, draw me to Thyself above. Closer, draw me to Thyself above. Closer to Thee, my Savior, draw me, nor let me leave Thee more. Fain would I find Thy arms around me, and I can't wandering soar. Closer with the cords of love, draw me to Thyself above. Closer, draw me to Thyself above. Closer, my spirit, draw me till I am all like Thee. Wicked, refine, and wash and cleanse me till I am pure and free.
course of love. Draw me to the self above, closer. Draw me to the self above. O Panginoon, salamat sa mensahe na inyong pinagkakalob. Kaming mga tao, nais po namin ang posisyong makalupa. Salamat o Diyos sa gabing ito. Tinuruan kami kung paano kami magkaroon ng mataas na posisyon sa inyo pong banal na harapan. Yung magkaroon kami ng sakripisyo sa aming mga buhay para sa iba. Tulungan mo ang iyong iglesia, Panginoon. Bigyan kami ng pag-ibig, pagmamahalan sa bawat isa upang magampanan namin ang mga bagay na ito. Tulungan kami na maging ehemplo para sa iba upang sa ganun kung dumating man ang araw na inyong pagbabalik, marami pong kaluluwa ang madala sa inyong banal na Panginoon. Salamat po ng marami sa inyong pagdinig, kasama na inyong mga pagpapatawad, Panginoon. Amen.